Okay. Sige, Mark, pabasa. John 10, chapter 10, verse 27. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Anong masasabi mo, Pop, sa verse na yun? Um, ano, kailangan mong makilala para alam mo kung ano yung how God sounds like. Mhm. Kasi hindi mo naman may kilala yung boses sa encounter lang eh. So, kailangan matagal mo na, kumbaga, in-depth mo na siya nakilala para boses pa lang. Alam Mm. mo kung ano. So, may Ang relationship. tsaka, yeah, and I know them. Yun ang maganda doon. Yes, may relationship, no? Sige, sino Yeah. pa? Si Joseph, bro, ikaw. Meron ka. Lalim. Lalim. Medyo ano pa ako, groggy. Hindi ako Okay. nagising. Sige, sige, sige. Okay lang, bro. Sino pa? Si Carl, bro. Meron ka, bro. Bro, yung parang alam mo kung kanino ka belong, kung Mm. sino yung hari sa'yo. Yeah. Tama. So, kasi yung sheep, kailangan niya lagi ng shepherd, di ba? So, Yeah. pertaining to the sheep, kailangan alam mo kung kanino ka belong, sino Mm. yung shepherd mo. Tsaka, siya lang yung papakinggan mo, hindi ka naman makikinig dun sa mga ibang animal, ibang nasa paligid mo eh, kundi doon sa shepherd mo lang. Yun. So, parang yun yung idea. So, ibig sabihin ba nito, tama ba bro na my sheep hear my voice? Kung hindi niya sheep, hindi naririnig yung voice niya. Parang gano'n, no? Oo, tama bro, tama. Tama. Okay. So, yung next, ito. Sinong gusto magbasa? Wala. Wala na gusto magbasa, no? Kasi pinapa-explain. Sige, Ipe, bro. Pwedeng pabasa. Luke chapter 6, verse 46. Why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say? Yun. Anong, ano mo dyan, bro? Anong takeaway mo dyan sa verse na yun? Ako yung ano, yung parang mga Pharisees nung unang panahon, nung panahon ni Jesus Christ na yung todo samba sila pero the other way around naman yung mga ano to, mga ginagawa nila. Parang Hmm, ganun. tama, no? So kung titingnan natin tong dalawang verses na to, no? Sabi dito sa una, my sheep hear my voice and I know them and they follow me. Yeah? Ibig sabihin, isang characteristic ng isang sheep ni God o sheep ni Jesus ay naririnig mo siya. Di ba? Naririnig mo siya. So, sabi ko nga how will you know if you're a true follower of Christ? Ang isang manifestation nun, naririnig mo siya. Kasi before, nung wala pa tayo kay Christ, hindi natin siya naririnig eh. Actually, ito yung eye-opener sa akin nun eh. Nung sinabi, all the time akala ko I'm a follower of Christ. Pero nung tinanong sa akin to, parang sabi ko, teka lang, wala akong ganun ah. Hindi ko siya naririnig, hindi ko alam yung gusto niya mangyari sa buhay ko. Alam ko lang, sinasabi ko sa kanya lahat ng pangangailangan ko. Pero wala kaming ganitong relationship. Tapos pagdating to sa pangalawang verse, sabi niya, why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say? Again, meron na naman siya sinasabi at hindi mo ginagawa. Ibig sabihin, ito, kung titingnan natin yung context nitong verse na to, sinasabi ni Jesus dito, ginagawa mo lahat ng rituals. Nagpapagaling ka, ginagamot mo, ginagamit mo yung pangalan ko, nagpapaalis ka ng mga demons. Pero sabi ni Jesus, I do not know you. Bakit? Ano siya sabi niya? Kasi hindi mo naman ginagawa yung sinasabi ko o hindi mo naririnig yung sinasabi ko. Ibig sabihin, no, for a follower of Christ, sobrang laking bagay o sobrang importante na naririnig natin siya. Alam natin yung voice ni God, no? Kaya, ba't ko gusto maging topic to tonight, no? Kasi nung bago pa lang akong Christian, yan ang lagi kong question. Ano ba, naririnig ba natin siya audibly? No? Parang naririnig ko to eh. Naririnig ko na the Christians, the followers of Christ can hear the voice of God. Sabi ko, ano yun? Parang hindi ko naintindihan. Naririnig ba natin siya audibly? So ngayon, actually tinatanong ko yan before, walang makasagot.
Hindi nila ma-explain. Pero ngayon, tingin ko, no, tingin ko ang sagot doon, hindi siya pwede kung gugustuhin ni God to talk to you audibly. Pero most likely, pag kinausap ka ni God, si God kasi is spirit eh. So, kakausapin ka niya through spirit din. Hindi mo maintindihan, hindi mo ma-explain, pero naririnig mo siya na nag-uusap kayo. So, para ma-experience natin to, no, yung ganito, kasi nga, makikita mo this is one sign, one clear sign that you're a sheep or a follower of Jesus if you can hear His voice. Ngayon, ang ituturo ko sa inyo ngayon, kung paano natin siya papakinggan. Na? Practical ways, practical description kung paano natin maririnig yung voice ni God. Pero before nun, tanungin ko muna kayo. What are the 4 voices we hear? Sa tingin nyo, ano yung 4 na yun na naririnig natin? Sinong pwede magbigay? Kahit isa lang. Ano yung mga Sarili naririnig mo. natin? Ano bro? Ano, Pops? Sarili mo. Sarili mo, yon. Our voice na, tama. Ano pa? Ano yung 3? Hindi ko na alam. Kaya nauna ako eh. Sige, ano yung 3? Yung pag-aaralan natin ngayon. Yung sa ano bro, sa safeguard. Yun Yung yun, yung, konsensya. actually, explain ko rin mamaya. Sige, mamaya explain ko yung konsensya. Pero most likely, that is our voice. No? Our voice yun. Sa akin ano bro, kung Christian na tayo, yung Holy Spirit. Holy Spirit or the voice of God, di ba? God speaks through the Holy Spirit. Okay. So, our voice, the voice of God, ano pa yung dalawa? Ibang tao. Yes, others voice. Tama. Ano pa? Isa, last. Tama yan, ha? Our Voice ng kalaban. Yan. Yan, voice ng kalaban. Tama. So, our voice, the devil's voice, God's voice, and others' voice. No? So, mahirap yan kung hindi natin alam kung paano yung hindi tayo trained to hear God's voice, baka ang pinapakinggan mo na pala is the devil's voice. Kasi deceiver siya di ba? Or akala mo si God na nagsasabi sa'yo pero ikaw lang naman talaga yon. Yeah, parang sinasabi mo, sinabi sa akin ni God na ganito pero ikaw lang talaga yon. Paano natin malalaman kung boses mo ba yon o boses ni God? Or, yun nga, or ayaw na natin isik yung voice ni God. So umaasa tayo sa others' voice, sa voice ng mundo. No? So kaya nga sabi ko sa inyo, sobrang importante, di ba? Sobrang importante nitong topic nito. So how to listen to God, no? Una, 9 to 9, no? Una. Mark, pabasa yung una. How to listen to God. God often reaches us in ways we might not expect, even when we're distracted, resistant, or closed off. Yun. So, ganun ka-powerful yung voice ni God, no? Kahit na hindi ayaw mo siyang pakinggan or hindi mo talaga siya sinisik, kaya kanya kausapin, no? Nangyari ito sa Bible, no? Nagsalita siya through a donkey. Di ba? Nagsalita siya through a donkey. Kinausap niya si Saul. Nung ayaw na niya kay Saul, kinausap pa rin niya si Saul. So, nung resistant si Saul sa voice ni God, kinausap pa rin siya ni God, no? So, ibig sabihin, kaya yon, posible yon na gawin ni God. Pero, ingat tayo rito. Ingat tayo sa number 1 na to dahil hindi to magandang way. No, hindi to magandang way. Sinasabi lang natin na hindi sa iyo naka-base yung kaya kanya kausapin, naka-base pa rin yun sa kanya. Okay? That's number 1. Number 2. Sinong pwede Bro Joseph, pabasa naman. Okay, number 2. To truly hear God's voice, we must immerse ourselves in His Word. Yon. So, the voice of God, ibig sabihin, will not contradict sa word niya. No? Kung gusto mong marinig yung voice ni God, kailangan mo munang maging estudyante ng word niya. Nakuha nyo? Kailangan maging student ka muna ng word of God. Hindi ito pwedeng emotion-based lang. Delikado yan. Pag ikaw na yung boses mo na yung narinig mo. Ang tactic kasi ng kalaban is deception eh.
no? Ibig sabihin, kaya niya maging katunog ng boses ni God. He can appear like God, di ba? Pero if you know the scripture by heart, mas kaya mong i-discern yung truth from deception, no? Alam niyo ang CCF, yan ang ministry ng CCF, no? Dati meron kumausap sa akin, sabi niya, ba't ang CCF hindi niya priority ang pagtulong sa mga mahihirap? Sabi ko, di tumutulong naman sila. Yun nga, hindi nila priority. Ang priority nila is to teach the word of God, no? Nagpo-provide sila ng GLC, yung GLC, sobrang lahat ng pastors dumaan dyan sa GLC. Lahat mga D-group leaders pinadaan dyan sa GLC. Biblical Foundation, yung mga Bible studies, no? Talagang mga seminars, ini-equip talaga tayo ni CCF no pagdating sa ganyan. Tapos pinupush nila tayo sa D-group setups kasi alam niya no, na kailangan talaga natin maging equipped ng word ni God. Si God yung author ng scripture. Diba? Siya yung author, siya yung nagsulat talaga, siya yung inspired sa kanya lahat ng writing sa Bible. So yung voice niya sa scripture, ganun din ang voice niya kung paano niya tayo kakausapin. Now, for example, no, meron akong kaibigan, sabi niya sa akin, bago pa lang siyang Christian that time, no? Sabi siya, on fire siya, no? On fire siya for the Lord. Talagang gusto niya mag-serve, gusto niya mag-ministry, grabe. Sabi niya sa akin, bro, sabi sa akin ni Lord, may sabi sa akin si Lord. Sabi ko, ba, okay ah. Dahil sa loob ko, ang bilis ka kausapin ni Lord, no? Sabi niya, sabi sa akin ni Lord, mag-ministry daw ako sa ibang bansa. Pupunta raw siya sa isang bansa at doon siya mag-ministry. Sabi ko, di okay yun, maganda, di ba? Maganda yun. Tapos sabi ko sa kanya, bro, kasama mo ba yung family mo dyan? Ay, hindi, kasi may trabaho si Mrs. Tsaka yung mga anak ko nag-aaral dito, so kailangan may iwan sila. Sabi ko, tingnan mo mabuti, i-discern mo mabuti kung voice talaga ni God yan. Kasi sabi nga, hindi magko-contradict yung voice ni God sa given word niya or sa scripture. Sinasabi na scripture, di ba? As married couple, we need to live, cleave, and become one flesh. Paano kayo magiging one flesh ng asawa mo kung magkahiwalay kayo? Di ba? Ibig sabihin, kung word ni God yan, yung pag-ministry mo sa ibang bansa, dapat kasama yung wife mo dyan. At least yung wife mo. Pero kailangan nandun din yung mga anak mo kasi duty mo rin yun as father, di ba? Sa paglaki nila. So, nung sinabi ko yun sa kanya, sabi niya, oo nga, no? Sabi siya, oo nga, no? Tapos nawala na yung desire niyang yun. So sabi ko, baka ikaw lang yun. Baka gusto mo lang kasi gusto mo mag-serve kay God. So ano natin, no? Sabi ko nga, ang si God, kakausapin kanya hindi true sa ibang tao, no? For example, kung meron siyang sasabihin kay Joseph niya sasabihin. Di ba? Hindi ko pwede sabihin, Joseph, sinabi sa akin ni God na pumunta ka rito. Pwede mangyari yon pero hindi yun yung normal way, di ba? Pero, sabi ko nga, kunwari may sinabi sa'yo si God, kaya nating i-discern. Kasi yung voice ni God, hindi lalayo sa word niya. No? Mamaya, meron pa akong ibang example sa inyo. Number 3. Sino pwede magbasa? Si Sis Jaja. To hear God, we must draw near to Him. Our proximity with God matters. Importante yung layo mo sa Diyos. No? Sabi ng verse na binasa natin kanina, my sheep hears my voice. I know them and they follow me. No? Nakita nyo, no? Yung design ni God, naririnig ng sheep yung voice ng shepherd niya. Ibig sabihin, nandyan lang siya. Katabi lang niya yung shepherd niya. Diba? Kasi nung time niya, wala namang microphone eh. Ibig sabihin, malapit lang siya. No? Sabi sa Kings, after the earthquake came fire. After the earthquake came fire, but the Lord was not in the fire. And after the fire came a gentle whisper. No? Sino nagsabi nito? Si Elijah, no? Hinahanap niya si God, gusto niya kausapin ng Diyos, hinahanap niya sa earthquake, wala. Hinahanap niya sa fire, wala. Pero nung dumating yung silence, no, narinig niya yung gentle whisper ni God. Ibig sabihin, no, usually si God, nagsasalita siya in a still and gentle voice. Alam niyo bakit? Alam niyo bakit ganun yung voice ni God?
Kasi gusto niya maging personal, no? Gusto niya malapit ka sa kanya. You know, importante sa kanya yung ano mo, proximity mo sa kanya. Ano yan eh, yan yung concept ng ano eh, no? Yan yung concept ng wala na naman. Yan yung concept ng wala na naman yung picture. Wala yung picture. Sige. Basta nakikita niyo ako. Yan yung concept ng ano no, ng vine and the branches, no? Ibig sabihin, dapat yung branches naka-attach sa vine, no? Ibig sabihin, imagine niyo no, sa isang maingay na room, hindi mo, ano no, kunwari, for example, si Joseph malayo sa akin, tapos may sinasabi ako kay Mark, si Mark naririnig niya ako. Pero pagka si Joseph malayo, ang nakikita lang niya sa akin, yung bibig ko gumagalaw. Pero hindi niya ako naririnig. Ibig sabihin, importante kay God yung proximity mo, no? Nagma-matter kay God kung malapit ka sa kanya o hindi, no? Ibig sabihin, yung presence ni God, kailangan yun yung sinisik natin. Kasi minsan ang isang believer, enough na sa kanya yung existence ni God. Yeah? Pero yung existence ni God, hindi tayo doon nag-grow. Nag-grow tayo doon sa presence ni God. At ma-experience mo lang yung presence ni God kapag ka malapit ka lagi sa Kanya. So we need to be in the presence of God para marinig natin yung voice niya. Okay? Number 4. Hindi ko kayo nakikita ngayon eh. So, sino bang pwede magbasa? Si Ipe. Wala yung screen. To hear God's voice clearly, we need to silence the noise in our lives. Yun, no? Ngayon, isang reason kung ba't kailangan maging malapit sa Diyos, kasi may iwasan mo yung ingay sa paligid nyo, no? Tanong ko lang kayo. Ano difference ng solitude sa silence? May idea ba kayo? Anong difference ng solitude sa silence? Try. Bro, try ko lang. Sige, bro. Yung solitude, parang may impact yung kung nasaan ka eh. Yung environment mo. Okay. Yung silence kasi pwedeng kahit saan. Pero pag yung solitude, parang may certain place na you feel you can develop yung solitude na yun. So, parang ay kasama yung environment. Tama. I agree, no? Yung word mo is to develop that solitude, no? Ibig sabihin, meron kang nag-undergo ka na isang process, no? Bakit? Kasi yung solitude is, more on spiritual. More on spiritual siya. While yung silence is more on physical. Na yun yung sinasabi mo, na nasa tahimik na lugar ka and then you develop that solitude. Kung yung silence is the absence of external noise in your room, no? Ulitin ko, yung silence is the absence of external noise in your room. Yung solitude naman is the absence of noise in your heart. Yung sinasabi mong nagkaroon ka ng na-develop mo yung solitude. No? So ano kailangan natin focus? We need to create more silence in our life para ma-create natin yung solitude in our heart. No? Ito yung benefit naman ng regular quiet time. Yung quiet time natin with the Lord, no? Minsan kasi, sobra tayong busy. Sobrang daming, hindi ko sinasabing masasamang bagay, ha? Minsan mabubuting bagay. Pero sobrang ingay ng schedule natin, sobrang ingay ng priorities natin, yung mga ang dami nating gustong gawin, di ba? Kaya hindi natin mahanap yung solitude na yun. Minsan kailangan talaga nating i-silence yung room natin para magkaroon tayo ng silence dun sa heart natin. Di ba? Pagka regular ka doon sa quiet time mo, ako pag nagka-quiet time ako, pwede kasing umaga yan, pwedeng gabi. Pero ako I prefer yung umaga. Kasi sa umaga, kunwari mga 6 o'clock, no, 5 o'clock, alam ko hindi ako tatawagan ng client ko eh. Yeah. Pero pag ginawa ko yan sa 7, kahit nga 10 o'clock, minsan tumatawag yung clients eh. Di ba? Pero pag mga 6, medyo nahihiya pa sila ron. No? 5 o'clock nahihiya pa sila. So, ibig sabihin yung 5 to 6, hawak mo talaga yung oras na yun and you can offer it to God. Kaya mo mag-focus, no?
So sobrang importante, no? Importante talaga yung quiet time. Kasi ako sa experience ko, most of the time diyan talaga ako kinakausap ni God. Sa quiet time. Ang dami kong revelation. Minsan no, bigla ko nalang maintindihan yung isang verse na all of a sudden papasok sa isip ko. And I believe na si God yung nagre-reveal. 'Di ba? O kaya naman, meron ako isang question before na bigla ko na lang masasagot, no? Pero ang bottom line is, in-empty mo yung sarili mo eh. Nawala yung ingay sa paligid mo. So, importante yung solitude, importante yung silence sa buhay mo. Next. Sino pwede magbasa? Hinapan na ako rito sa laptop na to. Hindi ko kayo nakikita eh. Sige bro, ako na. Sige bro. Yan. Next is, God is spirit, so we must be in the spirit to hear Yun. His voice. Okay. So, God is spirit, no? So, we must be in the spirit to hear His voice. Yan yung sinasabi ko sa inyo kanina, no? Sabi ni Jesus sa Samaritan woman, ang ganda kasi nitong verse na to, no? Sabi ni Jesus, a time is coming, sabi niya, darating isang panahon, and has now come, kasi dumating na si Jesus eh, yun na yung start ng panahon na yun, na ano raw, when the true worshipers will worship the Father in the Spirit and in truth. Hindi na siya kailangan pumunta sa temple sa Jerusalem, or sa temple sa Samaria, kahit nasa anong lugar na siya, he can worship God in spirit and in truth. Bakit daw? Sabi niya, for they are the kind of worshipers the Father seeks. Tapos inad ni Jesus, God is spirit and His worshipers must worship in the spirit and in truth. Ibig sabihin, para marinig natin si God, we must be in the spirit. Tandaan natin, ito yung tatry kong explain. Tayo kasi, compose tayo ng tatlo. The body, meron tayong body, physical body, yun yung nakikita natin. Meron tayong soul. Yung soul hindi natin nakikita, pero ito yung ano mo no, characteristic mo. Ewan ko kung napapansin nyo, minsan may mga tao na hindi siya maganda physically, pero ang dami nagkakagusto sa kanya. No? Because of her character, because of her soul. Nandyan yung mind. Yung sa soul, nandyan yung mind. Nandyan yung decision making, nandyan yung will. Nandyan yung intellect, no? So, yan yung soul, nandyan yung nasa soul yan. Nung sabi ni Jesus, nasabi ni God sa Genesis, sabi niya kay Adam and Eve, or kay Adam, huwag mo kakainin yung fruit from the knowledge of good and evil, or else you will surely die. Sabi niya kay Adam, no? Pero kinain nila, pero hindi sila namatay. Bakit? Kasi hindi niya sinasabi ni God na mamamatay ka physically. Ang sinasabi niya mamamatay is spiritually. Kasi yung death, ang totoong reason, ang totoong meaning ng death is separation. Kaya lang tayo kasi pag sabi mong patay, yung death para sa atin is a dead body. Pero ang totoong nangyari doon sa dead body na yon is nag-separate na yung soul from the body. And that is death. Ang sinasabi ni God kay Adam and Eve na separation is yung spirit mo will die. Magkakaroon ka ng separation from God. So since then, nung pinanganak tayo sa mundo na to, patay yung spirit na yon. Patay yung spirit. Ang dala lang natin is yung body at yung soul. Pero nung tinanggap natin si Jesus, sabi sa Ezekiel, God will give us, sabi niya, I will give you a new spirit. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. Ibig sabihin, binuhay ni God yung spirit. So, ibig sabihin, si God na yung spirit na yun na nasa atin ngayon. So, kung kakausapin natin si God, hindi through the body, hindi through the soul, but through the spirit. Kaya hindi ka magkakaroon ng intimacy sa Diyos kung wala si Jesus sa'yo. Kasi yun lang yung way mo para magkaroon ng spirit eh. You cannot worship or please God with a dead spirit. Mapiplease mo lang siya if your spirit is alive. Kaya sabi ni Jesus kay Nicodemus, you need to be born again. Kailangan mo mabuhay ulit. Di ba? Patay ka ngayon eh. Di ba? Patay ka ngayon. Spiritually speaking, patay ka ngayon. Kailangan mo mabuhay ulit. At mabubuhay ka lang, sabi niya, if you die to yourself, and God will bring you to life. Bibigyan ka niya ng buhay na yun.
Sabi rito, God is spirit. Si God is spirit siya. Wala siyang physical body. So we must be in the spirit to hear His voice. Binigyan ka ni God ng way para makausap ka, no? Nung Old Testament, since hindi pa nangyayari yung crucifixion, binigyan sila ni God ng tabernacle. Yun yung way nila para makausap si God. Tayo, through Jesus, nagkaroon tayo ng access to God. Kaya hindi ka talaga pwedeng ano, no? Minsan sinasabi nila, lagi ko 'to naririnig eh. Pag may namatay sa family, ayan, meron na tayong way to God. Hindi pwede 'yon, no? Kasi ang only mediator, ang only person na pwedeng mamagitan to a holy God and a sinful man, si Jesus, no? Si Jesus lang talaga. So, God is spirit and we must be in the spirit to hear His voice. Sabi sa Revelation, no? Sabi sa Revelation, eto si John to, si John nagsasalita rito. Sabi niya, on the Lord's day, I was in the spirit and I heard behind me a loud voice like a trumpet, no? John was in the spirit, no? Nandoon siya, he is in the spirit and he heard the voice or the loud voice of God. So paano natin gagawin yon in a practical way? Kailangan natin mag-self-check. Meron ka bang secret sins? No? Meron ka bang tinatagong kasalanan? Meron ka bang ano? Meron ka bang habitual sin na ginagawa? Then you have to surrender that to God. Kung sa tingin mo, parang hindi ko naririnig si God ngayon, wala siyang revelation sa buhay ko. Tingnan mo yung buhay mo. Baka meron kang inaalagaan kasalanan. Nangyari sa akin yan, no? Nangyari sa akin yan before. Na meron akong isang inaalagaan kasalanan na tingin ko okay lang naman, wala naman akong nababangga. Pero nung hinanap ko, nagkaroon ako ng ng depression, ng ganun. Sinisik ko talaga si God. At una niya sinabi sa akin noon, you have to let go of this sin. Tanggalin mo to. Kasi you cannot serve two masters. No? So nung nilat ko yan, sinurrender ko kay God. Hindi ko tinanggal ng sarili kong tinanggal. Sabi ko sinurrender. Inamin ko sa sarili ko na meron nga ako inalagang kasalanan. Then sinurrender ko sa Diyos. Si God pa rin nagtanggal, hindi ako. Si God pa rin nagtanggal. Pero I have to admit na meron. No? Kailangan meron kang admission na meron ka talagang inaalagaan. And then you will surrender it to God. Si God ang mag-aalis nun para sa iyo. Wala ka rin power para tanggalin yun. Kasi hindi ka naman bandage breaker eh. Ang bandage breaker si Jesus. You have to surrender. At may process yan. May process yan. Kumbaga, kailangan mo talaga ibabad yung sarili mo sa word, discipline, dun papasok yung participation mo. May discipline ka, meron ka talaga mga kailangan iwasan, di ba? As you go through the process, pero darating ka sa point na magiging strong ka na parang wala ka na nung bondage na yun, parang hindi mo na siya pinagdaanan. Pero sa simula, dadaan ka talaga sa process of healing. Okay? So number 6 yan. Ay, number 5. Number 6. Sino pa? Si Robo, bro, pabasa naman. Yeah, bro. It's hard to hear God's voice when you're already decided what you want Him to say. True listening means opening to our hearts, to His will, not just seeking confirmation for our own desires. Thank you, bro. Yan yung gusto mo lang mag-agree si God sa gusto mo mangyari. No? Naalala ko, meron kaming ka-D group before, no? Matagal na to sa Wednesday D group ko pa noon. Wala na siya sa D group namin ngayon, no? Pero humingi siya ng advice sa D group leader namin, tsaka sa buo, humingi siya ng advice sa amin sa buo. Gusto raw niya mag-open ng isang business sa Bohol. Tapos habang excited siya magkwento, no? Tapos ina-ask daw niya si Lord ng leading, kaya tinatanong din niya kami, spiritual family niya. So nagsagot kami. Una, yung D group leader ko, ginamit din niya yon, yung concept na sinabi ko kanina. Ang sabi naman niya, bro, okay ba to sa wife mo? Okay ba to kay sis, ganyan? Ay, ayaw nga niya eh. Ayaw nga ng wife niya eh, no? So sabi niya, yun na yung red flag. Kasi kung ayaw ng wife mo, may problema. Baka hindi to word ni God. No? So sinabi namin kami rin, para sabi namin, parang hindi practical, hindi kayo mag-grow spiritually, mawawala kayo ng D-group, eh, no? Tapos lahat kami, nag-disagree doon sa plano niyang yun.
Eh, ang problema, nakapag-decide na siya eh. Hinihintay lang niya kami mag-agree. So, in short, tinuloy niya yung plano. And it turns out, alam niyo nangyari sa kanya? Nalugi yung business niya, nagkapatong-patong yung utang niya, nagkahiwalay sila ng wife niya, nasira yung marriage nila. Ngayon, wala na siya sa D group. Ngayon, nasa worldly life na ulit siya. Nakita mo, no? Hindi siya talaga nagsisik ng direction kay God or sa spiritual family. Nakapag-decide na siya at gusto lang niya mag-agree si God sa decision niya. Pag ganito yung attitude natin, we will only hear our voice. Sabi ko sa inyo kanina, 4 yung voices. Our voice, si God's voice, devil's voice, and others' voice. Pag puro gusto mo lang ng confirmation sa isip mo para hindi ka malasin, para swertehin ka doon sa decision mo, no? Boses mo lang yung maririnig mo and you will not hear the voice of God. So ano kailangan natin gawin? We need to empty ourselves. Na Lord, kung ano man yung direction mo, ano yung gusto mo, pakinggan ko. Maging clear lang talaga yung direction mo. Diba? Ibig sabihin, let us not pre-decide for God's voice. Hindi magsasalta ang Diyos sa'yo kung ganun. If you want to, gusto mo lang siya, alam ni God yung heart mo eh. Diba? Pero pag sabi mo, Lord, kung ano talaga yung direction mo, ano talaga yung gusto mo, open ako kahit tayo. I-ready mo yung heart mo. I-ready mo yung heart mo doon sa kabaliktaran. Okay? So number 7. Sino pa? Si iPhone. Sino si iPhone? Si ano? Si Pat. Pat, pabasa naman. Number 7. Being obedient to what God has revealed to us enables us to hear His voice more More distinctly. More distinctly. Yun. Thank you, Pat. Ibig sabihin, kailangan mong gawin muna yung alam mo nang pinapagawa sa'yo. Yung clear na sa'yo na pinapagawa sa'yo ni God, maging obedient ka muna doon. Maging faithful ka muna doon sa clear na direction before you ask for another revelation from God. Huwag mo expect si God na kakausapin ka ng Diyos sa isang bagay. Kung yung obvious na sinabi niya sa'yo, ayaw mo namang mag-obey. No? Parang ano yan eh, parang ganito yung ginagawa mo, no? It will block your spiritual ears, no? Kasi lumalabas nito, ang sinasabi mo kay God, Lord, ayaw ko yung una mong sinabi, di ba? Hindi ako agree na i-forgive ko yung tao na yun kasi Lord, nasaktan talaga ako eh. Okay na yun. Huwag na natin gawin topic yun, Lord. Basta bigyan mo ako ng bagong command. Bigyan mo ako ng bagong leading. Pero clear na clear sa'yo na yun ang gusto ni God, i-forgive mo tong tao na to. Di ba? Mahihirapan kang marinig yung gusto mong marinig or yung voice ni God, kung yung clear sa'yo, ayaw mo muna mag-obey. Bakit? Kasi si God, after siya sa heart mo, sa character mo, obedience ang mas importante sa Diyos, no? Kaya nga sabi sa verse kanina, no, my sheep hears my voice and, ang galing nun eh, and they follow me. Yun yung hindi enough na naririnig mo lang. Ang sabi ng Diyos, yung sheep ko sumusunod siya sa akin. Diba? Sabi niya, why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say? Diba? Maaring naririnig niya, pero hindi niya sinusunod. Hindi rin niya sheep yun. Ang sheep niya talaga is yung naririnig yung voice niya at sumusunod. Diba? So you have to, you have to pause or to ponder. Diba? Baka kaya hindi ka niya kinakausap kasi meron ka pang hindi sinusunod. Ayaw mo pang ibigay yung tiwala mo doon sa bagay na yun. Isipin mo, ano ba yung huli niyang sinabi sa'yo na sobrang clear? No? Na sinasabi mo, Lord, sobrang hirap nun. Lord, sobrang sacrificial naman nun, Lord. Sobrang inconvenient. Outside na yun ng comfort zone ko, Lord. Tingnan mo yun. Balikan mo yung bagay na yun. Kasi seryoso si God pagdating sa disobedience. No? Ito yung nagpapamute sa buhay mo, sa voice ni God. No? Yung unforgiveness, yung habitual sin, yung secret sin, no? O kaya matinding pride. Yan, tingnan mo mga red flags yan. So tingnan mo muna yung mga ganitong bagay. I-assert mo yung sarili mo, ask God for wisdom para makita ma-open yung eyes mo sa mga bagay na yun. No? Yun yung mga prayer na sinasagot talaga ni God eh. Kung di mo talaga nakikita, i-ask mo si God na makita mo. Pakita mo sa kanyang willing ka talaga, no? Willing ka talaga i-surrender kay God yun. Okay? So number 8. Sino pa?
Sis Janet. Sis, pabasa naman, number 8. Wala si Sis Janet. Sis Jaja muna. Ayan, yan. Sis Ayan. Jaja. When God seems silent, pursue Him with deeper intensity. Yan, no? Kapag silent si God, hindi yun yung sign natin para hindi siya isik. No? Kung silent si God, mas kailangan natin siyang isik. Di ba? You must i-draw mo yung sarili mo in seeking for His presence. No? Minsan kasi, sinasadya ni God yun. No? Sinasadya niya talaga yung silence niya. At may purpose siya ron. No? Kadalasan, ang reason niya is to strengthen our faith. No? Gusto niya, sabi ko nga kanina, mas importante kay God yung character mo, mas importante kay God yung yung heart mo than yung gusto mo mangyari. So, pansinin niyo, no, sa isang teacher, pag merong exam, merong test, tahimik lang yung teacher eh. Kasi test eh. May test eh. Diba? Ang inaasahan niya, lahat ng tinuro niya sa'yo last month, last week, at yung mga previous days, yun yung i-apply mo on that day. Tahimik lang siya. Huminto siya sa pagturo, huminto siya sa pagsalita. Kailangan mo i-apply. 'Di ba? Doon tumitibay yung faith natin. No? Hindi ibig sabihin naggalit siya sa iyo agad. No? Tahimik si God kasi galit siya sa akin. 'Di ba? Tingnan mo, baka gusto lang niya talagang strengthen yung faith mo sa moment na yun. Pero on the other side, pwede rin naman that because there's sin in our life. Sabi ko nga sa inyo, pag meron kang habitual sin, no, hindi naman yung sin na meron ka lang naisip na mali. Ito yung talagang nakadikit sa buhay mo. Talagang lifestyle mo talaga to. No, tingnan mo. So, anong kailangan natin gawin pag meron mga ganito? If God is strengthening our faith, kailangan you persevere. Mas mag-seek ka sa Kanya. No? Kung kailangan everyday, isipin mo, be creative. Ano, mas nag-grow ka ba? Ako mas nag-grow ako sa listening. So ako doon ako nag-ano, mas nakikinig ako ng mga preachings. Yung iba katulad ni Joseph, mas nag-grow siya sa music. Di ba? So doon siya, di ba bro, doon ka nag-ano sa music, doon ka nakikinig sa Diyos no, through music, through worship songs. Yung iba naman mas okay sa reading, mas nagbabasa, no? mas nag, di ba, be creative kung saan yung ano mo, saan yung strength mo, doon mo. Pero ang importante, you need to persevere. Hanapin mo talaga siya. No, wag yun yung magpahinto sa iyo, mas yun yung maging driver mo. Pero kung meron ka namang sin sa buhay mo, anong kailangan mong gawin? You need to repent. Wala nang ibang way. No, kailangan mong aminin na nagkamali ka, na nasa maling lugar ka ngayon, and then you make a U-turn. Yeah. Surrender mo sa Diyos, si God na magtatanggal niyan, tapos you make a U-turn. Ibig sabihin, baguhin mo yung buhay. Baguhin mo yung direksyon ng buhay mo. Pwedeng madadapa-dapa ka pa nun eh, pero iba na yung direksyon ng buhay mo. Okay? And number 9. Ito yung number 9. Learn to discern the ways in which God speaks. I-discern mo. Alamin mo kung saan nanggagaling yung voice na yun. So bibigyan ko kayo ng anim na ways, 6 ways God speaks, no? Sa anong paraan, saan nanggagaling yung voice niya. Una, sabi ng Bible, God speaks through His creation. No? Sabi sa Psalm, the heavens declare the glory of God. The skies proclaim the work of His hands. No? Ito yung sinasabi ko dati sa isa kong kaibigan na nagki-question siya. Sabi niya, kailangan marinig ko yung gospel. Paano yung mga tao sa bundok? Laging ano yun, laging kasama sa question yung mga tao sa bundok no? Paano yung mga tao sa bundok? Hindi nila maririnig yung gospel. Pero sabi ng Bible, no, the heavens declare the glory of God. No? Hindi ko alam kung paano, pero makikita mo at pwede kanyang kausapin through His creation. And that is possible for God. Number 2, God speaks through wise counsel. Ito yung sinabi ko sa inyo kanina, yung D group member namin. Nagtanong siya sa D group, no? Iba ang advice ng isang makamundong tao sa advice ng isang follower ni God. Napakalayo. Napakalayo nun. No? Ako lagi ko naririnig yung difference yan. No? Minsan kasi pag meron kaming umaalis kami, barkada, no? May nagtanong. No? Ako meron akong experience, no? Merong nagtanong sa amin, ganito na raw problema niya sa marriage. Sabi nung isa na hindi siya follower of God, sabi niya, edi kung hindi ka na masaya, pare, iwanan mo na.
Iwanan mo na. Importante kung saan ka masaya. No? Tapos sinabi ko sa kanya, tingnan mo muna. Gawan mo, gumawa ka muna ng ways. Like, attend kayo ng mga seminars, di ba? Magpa-counsel kayo. Tapos naalala ko yung sinabi sa akin nun, no? Ang hirap sa mga Christian eh. No? Ang hirap sa mga Christian eh. Wala nang ang chance eh. Pinipilit nyo pa. Nagulat ako na, no? Nagulat ako sa akin, wala nang ang chance, pinipilit nyo pa. So, okay lang sa akin yun dahil naiintindihan ko kung saan siya nagagaling. Pero ito nakakatawa. After 7 years, yung nagsabi sa akin noon na ngailangan ng grace ni God. Ibig sabihin, siya naman yung iiwan ng asawa niya dahil nahuli siya at pinilit niyang hindi masira yung family niya. Di ba? Sabi ko, sa loob-loob ko noon, ikaw nagsabi sa akin eh, wala nang ang hope, pinipilit pa. Ikaw ngayon gusto niyang pilitin na mabuo yung marriage. Di ba? So, iba talaga ang advice ng isang makamundo sa advice ng isang follower ni God. No? Kaya sabi sa Proverbs, where there is no guidance, the people fall, but in abundance of counselors, there is victory. Kaya importante talaga yung pinapaligiran tayo, no, ng fellow believers natin. Yung nagbabasa rin ng Bible, yung alam din yung scripture, follower din ni Christ, mga nakikinig din sa Diyos, no? Sabi nga sa dito sa verse na to, huwag kang yung sa yung sa anong yung sa Proverbs din yun eh. Sabi niya, bad company corrupts good character. No? Bad company corrupts good character. Ibig sabihin, huwag ka magpapaloko. Do not be misled. No? Kapag napapaligiran ka talaga ng mga advisors ng mundo, talagang magiging ganun din yung character mo. No? So huwag tayo maging Lone Ranger Christian. No? Nagsasalta madalas ang Diyos sa loob ng mga believers. At ako na-witness ko na yan ng ilang beses na talagang ginagamit ni God talaga yung D-group, mga spiritual family sa niya, sa gusto niyang sabihin sa isang follower niya. No? Okay, number 3. God speaks through visions and dreams. No? Sabi sa Job, He speaks in dreams, in visions of the night, when deep sleep falls on people as they lie in their beds. No? Yes, sometimes kinakausap tayo ni God through supernatural means. Totoo yan. No? Nangyayari yan sa Old Testament, sa New Testament, at hanggang ngayon. Ito yung pinaka-uncommon sa lahat. Diba? In fact, no, ako, sa tagal ko na naging Christian, once pa lang nangyari sa akin yan. No? At hindi ko kinikwento to kahit kanino. Kasi nga parang weird yung experience na yun eh. Yung vision, weird yun sobra. Kahit ako parang hindi ako makapaniwala. No? Na totoo ba nangyari yun? No? Alam mo, yung experience ko na yun, nalaman ko lang na totoo nung na-experience din ni Doreen. Nung na-experience din yan. No? May isang beses before, wala pa kaming baby, wala pa kaming anak. Isang araw, nanonood kami ng TV. Bigla akong parang akong nakatulog ng gising. Na parang ang weird. Tapos may nakita akong mukha ng baby na buhat-buhat. Tapos nung nagising, nung bumalik ako sa tamang na yung parang nagising ako, parang iba, hindi ko alam kung nakatulog ba ako, kung gising ba ako nung moment na yun. Pero sobrang saya ko noon. Kasi sobrang gusto namin magka-baby noon. Tapos nakita ko yung face niya. Pero hindi ko sinabi kay Doreen kasi nga ang weird eh. Ang weird talaga nung experience eh. Until isang beses, nangyari sa kanya. Nangyari sa kanya. Nung pauwi kami, nandun siya sa passenger seat. Pagka-park ko, nung ginising ko siya, nagulat siya. At yun yung sinabi niya. Meron din siya nakita na ganito. Sabi ko, alam mo na experience ko rin yan. And true enough, no, na si God pala yun, telling us that one day we will have our own baby. No? Pero ang weird niyan, ang weird ng experience na yan. Tsaka very uncommon nga eh. Very uncommon. Pero sabi ng Bible, ginagawa ni God yun. No? Ginagawa ni God yun. So, number 4, God speaks through God's word. Sabi sa 2 Timothy, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Yung Bible, hindi si God ang nagsulat, na tao ang nagsulat niya. Pero lahat yun, galing sa vision ni God, no? Galing sa inspired ni God lahat. So, ibig sabihin, kaya siya nasa Bible ngayon kasi inalaw ni God at sa kanya nanggaling yung mga bagay na yun. So, ibig sabihin, kung paano tayo kinakausap ni God,
No? Kung paano tayong kinakausap ni God sa scripture, ganun din niya tayo kakausapin. No? Makikita mo, same tone, same way, same character ni God, hindi pwede magbago. So, mas familiar ka sa word ni God, sa scripture, sa written word niya, mas madidiscern mo kung siya ba talaga yung naririnig mo or hindi. Number 5, no? God speaks through your conscience. No? Sabi sa Genesis, God saw all that He made and it was very good. No? Yan yung sinabi kanina ni Joseph, no? Yung conscience. Ano ba yung conscience? No? Yung conscience, ano yan eh? Lahat tayo was created by God. At sabi rito sa verse na to, we are all good. Walang ginawa si God na bad. So by nature, we are all good. Ang problema, nung pumasok yung kasalanan, yung goodness na yon na corrupt. But we are still good by nature, di ba? Pero corrupted of sin. So kung ngayon, hindi ka pa Kristiyano, basically, you're a good person. Di ba? But you are not righteous in the eyes of God. Ibig sabihin, no, wala sa atin na pinanganak at meron ka ng hunger pumatay ng tao. Ayaw mo pumatay. Ayaw mo pumatay. Di ba? Ayaw mo manloko. Pero corrupted yung goodness mo. Corrupted yung goodness mo. For example, may dalawang magnanakaw ng bangko. Ito lagi itong ginagamit sa mga movie eh. Di ba? Susugurin nila yung bangko, magnanakaw sila. Pagtakbo nila, yung tumatakas sila, hinabol sila ng pulis. No? Binaril yung isa niyang kasama. Ngayon, yung isang nakaligtas, hindi niya maiwanan. Yung kasama niya, bakit? Kasi mahal niya yung kaibigan niya. At sinasabi niya, walang iwanan. Sasamahan kita, paglalaban kita. And that is something good. That is something good. Pero corrupted. Kasi in the first place, dapat hindi ka nagnanakaw. Hindi kayo nagnanakaw ng bangko. So by nature, meron kang goodness pero corrupted. Yung goodness na yun, that is our conscience. Yun yung goodness telling you to do what is right. Kaya nga, you know what is right from wrong eh. Pero you do not have the power to do what is right. Ano lang yung magpapagawa sa'yo nun? Hindi yung conscience, but the Spirit of God. Pagka yung conscience mo, kung saan yan nakalagay, pwede yan maging marumi. Katulad ng sinabi ko example, pag nagnanakaw sila ng bangko, siguro lumaki siya sa family na okay lang gawin yun. So yung conscience niya, corrupted. Nagnanakaw siya dahil yun yung environment niya, magnanakaw yung tatay niya, magnanakaw yung nanay niya. So lumaki rin siya magnanakaw, pero meron siyang goodness. Walang iwanan pre. Pag ikaw, barkada kita hanggang mamatay, pagtatanggol kita. May goodness, pero corrupted. Kasi napunta siya sa maling environment. Pero yung spirit ni God, hindi yun nako-corrupt. No? Hindi ka lang, kapag ikaw, you're filled by the Spirit, you can do what is righteous in the eyes of God. But if you're not filled with the Spirit, bumabalik ka ulit sa old life mo. Diba? Wala akong narinig that you're filled with the Spirit, pero nandun ka sa old life mo. Imposible mangyari yun. Kasi si God na yung nag-feel sa buhay mo eh. So yung conscience, yun yung nature mo, yun yung created kang maging mabuti. But because of sin, hindi ka rin pwede magtiwala masyado sa conscience mo. Di ba? But God can speak through your conscience. Pwede niya gamitin yon para kausapin ka niya. Okay? And yung last, God speaks through peace. Sabi sa John 14, no? Peace I leave with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. No? Saan nanggagaling yung binibigay sa ating peace ni God, ni Jesus? Sa Kanya. My peace I give to you. Ang world binibigyan din tayo ng peace, di ba? Yung sa yaman, sa kasikatan, sa fame, binibigyan niya tayo ng peace. Pero sabi ni God, sabi ni Jesus, yung peace na yan, hindi yan yung totoong peace na kailangan mo. Ang kailangan mo, yung peace na ibibigay ko sa'yo. And God speaks through peace. Kapag na-experience mo yung peace, no? Minsan, no, meron kang direction na gusto. Di ba? Okay itong direction na to, ba't wala akong peace? Ba't bothered ako? Ba't ako bothered? Ba't wala akong kapayapaan, no? Baka hindi yun yung gusto ni God. Baka ikaw lang nagsasabi, no? Dahil yun yung logical na pwedeng mangyari. Pero kung wala yung peace, no, malamang hindi manggagaling yun sa Diyos. No? Kasi si Jesus is our peace. Sa Kanya nanggagaling yung peace. So kung sa Kanya nanggaling yung voice na yon,
automatic yun, meron yung peace. Kaya minsan may mga bagay na parang illogical, parang ayaw mo mangyari, pero may peace. Diba? Parang taliwas na sa gusto mo mangyari, pero nandun yung peace. Most likely, si God yung nagsasabi sa'yo. Merong peace. Mahalaga yan. No? Mahalaga yung merong peace. Okay? And as we close, sabi ni Jesus, no, my sheep listen to my voice. Ibig sabihin, we should live by the scripture, but we should be led by the Holy Spirit. No? Hindi nawawala yung dalawang yan. Sabi ni Jesus, true worshipers will worship in spirit and in truth. No? Ibig sabihin, guided ka ng word ni God, but at the same time, be sensitive doon sa voice niya. Kasi lahat tayo may kanya-kanyang conviction. Lahat tayo may kanya-kanyang plano si God. Personal yan. Kanya-kanya tayo. Iba-iba tayo ng plano. Iba-ibang plano si God para sa atin. Kaya ako, pag merong sa'yo, merong conviction sa'yo sa God, hindi ko sinasabi, hindi, mali yan. Unless wala siya, hindi siya scripture-based. Di ba? Pero kung scripture-based naman, pasok doon, sinasabi ni God, walang pwede magsabi sa'yo na hindi. Ikaw lang yan and it's between you and the Lord. Di ba? So we should live by the scripture, paabad ka sa truth, but we should be led by the Holy Spirit.